Magandang araw po. Ako po si Evelyn Ramirez, naglilingkod sa choir ministry and ushers, greeters, and collectors ministry dito sa EDSA Shrine, Our Lady Queen of Peace. Ako po ay youngest sa 4 na magkakapatid. Maaga kaming naulila sa ama. 3 years old pa lang po ako nung mamatay si Papa. So, dahil doon, hindi naman kami nahihirapan na tumulong or tulungan yung mama ko because we are blessed to be poor. So, yun. That's the spirit of being poor. So, after that, maaga kaming naghihiwalay, mga magkakapatid, kasi iba-iba na yung mga kapatid kong, yung matandang kapatid namin is nandoon sa lola ko, kami nandun. Pero nagpupursige kami ng makatapos ng pag-aaral. So, high school, through college, naging working student ako. But after high school, dumaan muna ako sa kumbento for 3 years. So, pumasok ako sa Daughters of Our Lady on Mount Calvary, located dito lang sa Posadas Village, Sukat, Muntinlupa. So, habang nasa loob ako yung madalas na sinasama sa labas, like mamamalengke, grocery. So, marami akong nakikitang mga beggars, mga street children, and I feel like to help them, pero wala akong magawa dahil wala akong sariling kita. So after some time of thinking or pag-iisip, pagninilay, I talked to my superior, and then I decided na baka lalabas muna ako, titingnan ko kung ano yung magagawa ko sa labas. So, I was thinking actually of having my own job para katulong ako personally. So, in short, lumabas ako, and then naghanap ako ng work. Hindi rin pala siya madali dahil hindi pa ako tapos college. Ayun, during that time. Kaya after nun, eventually nakapasok din ako bilang private secretary / caregiver sa isang yuda na siya, matanda, around 75 years old na siguro yun during that time. Tapos, ako yung palaging kasama niya sa labas, and she's very religious. So, sabi ko, ginaguide pa rin pala ako ni Lord na hindi ako kahit nasa labas, hindi matitigil yung pagsisimba ko and all, kasi palagi siyang araw-araw nagsisimba. Ako yung palagi niyang kasama. Even pangungisal, ako yung palagi niyang kasama. So, pati ako dinadrag niya. Sal tayo. Ayun. So, after that, siguro after a year or so, nagkakasakit ako, like, every afternoon, nilalagnat ako. Pagka umaga, gagaling, inuman ko lang siya ng Biogesic. Gagaling. And then afternoon naman, babalik naman yung sakit ko. And then sa probinsya, parang ang ginagawa namin is bibili ng royal at saka itlog. Yun yung madalas naming ginagamot kasi hindi naman kami yung hospital kaagad and all. So, yun yung ginagawa ko. Lumalabas ako, may tindahan sa labas. And then hindi ko alam na yung nagbabantay pala sa tindahan, nurse or doktor, kasi pinapansin niya ako, sabi niya, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, iniinom ko po kasi ilalagnat ako itong hapon. Sabi niya, halika dito. So, binigyan niya ako ng prescription. Sabi niya, inumin mo to, tapos, pero magpa-x-ray ka rin kasi para sigurado. Kasi in short, nagpaalam ako sa amo ko. Sabi ko, baka kailangan ko rin magpa-x-ray. So, pumunta akong East Avenue. Nagpa-x-ray ako doon. Nung makuha ko na yung result, doon ko nalaman na na-diagnose ako ng PTB. So, that's pulmonary tuberculosis. And then after that, naawa na rin ako sa, baka makawaan yung amo ko. It's matanda na siya. So, nag-decide ako na umuwi na sa amin muna para magpagaling. Nang nandun ako sa amin, syempre nandun yung mama ko, yung mga kapatid ko, nagtatrabaho na rin.
may mga sariling pamilya. So, mama ko na lang ang kasama ko doon. Pero thanks be to God kasi nalaman namin na lahat pala ng health center sa nationwide merong free medicines for PTB for free for 6 months. So, yun yung maganda doon. So, lahat ng mga nararanasan natin, meron talagang paraan si Lord na ginagawa or naka-ready. Alam mo yung ganon. So, after noon, it's a 6 months na gamutan. Hindi siya agad-agad. So, parang kailangan mo ng habang patience na noon. After, so nagde-decide yung mga kapatid ko, nag-usap sila na tulungan akong makapagtapos ng college. So, habang nagagamot, ang naman kasi, dahil nationwide yung health center na may free medicine, so kahit lilipat ako ng lugar, pwede pa rin akong pupunta sa health center sa local na yun at makakakuha pa rin ako ng free medicine para doon. So, in short, pumayag naman ako kagad sa suggestion nila, sa offer nila na pag-aaralin ako ng college doon sa Zamboanga City. Kahit natakot ako kasi nandun pa yung sakit, hindi pa ako treated eh. So, natatakot ako na baka pag malaman ng mga tao, tatakot sila. Ako din, tatakot din na baka makawaan ko sila and so on. So, kahit pa man na natatakot, parang pinupursige pa rin. Sige, hindi ko na lang, parang i-discreet ko na lang, parang ganon. And then, I try to be normal. Tatrabaho rin, parang as normal, pero may precaution. So, parang may konting pag-iingat na hindi ako palaging nasa labas or kung ano man ang gagawin ko, kailangan kong i-separate ng konti yung sarili ko para naman hindi mahawaan man lang or ano sa ibang tao. So after noon, nung nandoon ako nag-start na ako ng college, 1 or 2 months after, naka-apply din ako ng scholarship. So, nagtanong ako doon sa Dean of Student Affairs. Hindi ko alam, ang kausap ko na pala, Dean na pala ng Student Affairs. So, mabilis niya ako, binigyan niya ako ng notes. Sabi niya, dalhin mo to doon sa guidance office para bigyan ka ng exam. Tapos bumalik ka dito sa akin para in short, since Dean of Student Affairs na yung nagbigay, so mabilis nila akong in-accommodate. The following day, bumalik ako sa kanya, sabi niya, mag-start ka na. So, hindi ko inakala na makalibre ako ng tuition. So, natulungan ko rin yung mga kapatid ko na ang binayaran nila sa akin is yung, gastos nila sa akin is yung na lang, mga miscellaneous at saka allowance. So, yun. So, in short, nag-graduate ako ng college ng scholar doon sa same institution na pinag-aralan. Then, lumipas before that, natapos ko yung 6 months treatment. So, parang tuloy-tuloy naman yung gamutan. Treat ako ng 6 months, nagpa-check up ulit, naging negative na siya. So, happy na naging successful lahat and nakatapos na rin sa pag-aaral at the same time. So, thankful talaga sa Panginoon sa lahat ng mga binibigay niya sa akin na yun or na suporta. Kasi hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng mga pagsubok nang wala siyang suportang nakalaan. So, yun. After that, nung bumalik ako dito sa Maynila para at least makakuha man lang ng taas-taas na sweldo dahil sa probinsya is provincial rate. So, hindi siya ganun kalaki. So, sabi ko, siguro pupunta ako Maynila. Bumalik ulit ako dito, apply ng work. Hindi siya madali, pero yun, nakapag-apply din ng work, nakapasok. And then, every year, meron tong APE na ginagawa ang company. So, every year, tinatawag ako ng company clinic. Sabi nila, meron ka bang history ng ganito, ng ganyan? Sabi, hindi ako naman tong, parang natatakot, may takot pa na nahihiya or something. Sabi ko, gusto ko na siyang kalimutan eh. Parang gano'n. Tapos sabi ko, yes, hindi naman ako makapag-deny dahil nakikita nila. Sabi ko, bakit? Bakit makikita pa rin or kung treated na siya? After noon, so every year, ganun yung ginawa. Tapos pinapagawa akong punta ka sa specialista. So another bayad yun.
punta ka ng ganito. Pagdating sa specialista, additional laboratory ka, gawin to, gawin to, gawin to. Additional bayad na rin yun. Effort, time, bayad. Sabi ko, so every year na lang akong ganito. Every year akong gagawa ng ganito. Parang ang hassle. Parang ano ba to? Parang sayang ganun. Parang gumaling na ako't lahat. Tapos, many years after na, bumabalik. Sabi ko, bakit ganito? Hanggang sa, tinatanong ko na si Lord. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit ako? Sabi ko, so, sabi niya, bakit ako? Sa dami ng tao sa mundo, bakit ako? Thank you. So after noon, tinatanong ko siya paulit-ulit ng gano'n. Siyempre wala akong sagot na naririnig. Hanggang sa I left the church. For how many years, hindi na ako nagsimba. Nagtatrabaho, tuloy-tuloy pa rin, pero hindi na ako nagsimba. Then one day, etong colleague ko, friend ko siya, lumabas kami para maglaro ng badminton kasama yung husband niya and the other friend. Tapos biglang sa sasakyan, biglang in-invite ako or tinanong ako, Peps, nag-a-attend ka ba ng retreat? Ako naman syempre yun yung palagi kong yun nakasanayan ko noon. Sagot naman ako kaagad, ay oo. Dito sabi niya, meron kaming baka gusto mong sumama. I-invite ka namin. So yung ganon. So sabi ko, since friend, so sabi ko, nag-oo ako kaagad. Tapos, since stressful na rin doon sa work, sabi ko, ay, ito yung magandang lusot ko para magkaroon ako ng bakasyon doon sa trabaho. So, nag-yes ako kaagad kahit may bayan kasi 2 days and 2 nights yun. Kaya, sumama ako sa kanila. So, doon sa retreat, doon ko na-realize na ang tagal ko na palang nawalay. ang tagal ko na nawalay kay Lord. Bakit ako umiwan? Bakit ako umiwan sa Kanya? Ako yung lumayo. And then, mahal pa rin niya ako dahil binigyan niya ako ng mga tao na nag-invite sa akin doon. Parang planado lahat na kahit sa tagal ng panahon, meron pa rin paraan na binigyan pa rin niya ako ng mga tao na mag-drag sa akin pabalik. So, doon, syempre sa retreat na yun, I reconciled with our Lord through confession. And then, bumalik na rin ako sa simbahan regularly. Then, doon na nag-start na nakabalik ako dito sa Maynila kasi lumipat kami ng Laguna, yung account namin inilipat ng Bali. So, doon ako nakapag-retreat sa May Silang Cavite. Maganda yung lugar and all. And then, after about 3 years, bumalik ako dito ng Maynila, nagpa-reassign ako. Then, lahat smooth naman yung nangyari. Hindi siya ganun kadali. Kasi, again, kung susunod tayo kay Kristo, lahat naman may mga pagsubok talaga. Pero, so, nakabalik ako dito. Tuloy-tuloy akong And, yung first na anong tawag na ito, pinupuntahan ko or lagi kong naiisip kasi itong church na to, parang peaceful kasi siya So, parang dito ko na nakikita yung pagiging peaceful. Pero yung after ng retreat na yun is super refreshed. As in, yung feeling ko na super refreshed talaga ako na hindi ko ma-explain kung ano yung peace na nararamdaman ko.
And then after that, tuloy-tuloy na, paiba-iba ng work pero maayos pa rin siya. So doon pa lang naman is para magkaroon ka rin ng ibang experiences. Pero maayos pa rin siya. Hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord sa lahat dumaan ng pandemic and all. So pero sabi nga, pag sumunod ka kay Kristo, hindi madali. Lagi mong pasanin ang krus pag sumunod ka sa Kanya. So meron talagang pagsubok. After just 2 years ago, December 15, 2024, nag-serve ako dito kasi Sunday yon. And then nakauwi ako around past 10, almost 11. Pag-check ko sa phone ko, may mga missed calls na hindi ko nasagot kasi naka-silent dahil galing ako dito. Tapos, may mga pictures na silang pinadala. Tapos bigla nung nakita ko yung picture ng mama ko na parang kung titingnan mo, parang patay na eh. So, parang, ay, ano to? So, bigla akong nagpanik. Nagpanik ako na. Tapos wala akong magawa kasi ang layo ko. Tapos, wala akong ibang nagawa nun after mga few minutes lang. Siyempre, parang in-internalize ko yung nararamdaman ko and all. And then, I knelt down and prayed. Meron akong maliit na altar sa bahay. Doon ako nagdasal. Nag-rosaryo ako and all. Malapit na siyang mag-midnight pero ginawa ko, in-offer ko yan. And then, in-offer ko si mama every masses. Sa lahat ng masses noon. Mula noon sa lahat ng masses, in-offer ko siya. So, despite of her critical condition, kasi 9 ribs yung fractured, and then yung lungs niya na napasukan din ng tubig, tapos yung right arm niya and left leg fractured din. Tapos yung mukha niya, as in siguro hindi namin alam kung paano nangyari yung aksidente na yun, nabangga siya ng motor. Galing sa yung amin kasi is medyo yung lugar and may mountain kasi siya, so may motor na galing sa mountain, mabilis. So naglalakad lang siya kasi nasa hometown namin, pauwi ng bahay. Biglang tumawid siya and then naabutan siya ng motor. So nag-clash silang dalawa. Natumba din daw yung motor pero syempre sa gaan naman ni mama, hindi niya bastang may talsik yung motor, siya yung tumalsik. So ganun ka yung fractured niya. Kaya siguro ganun kalala. And then after nun, kinabukasan, so inalay ko siya, in-offer ko siya, sinurrender ko siya to Jesus and Mary na kayo nang bahala kasi wala akong magagawa. Ang pinakamagagawa ko lang is pray and offer. Wala akong magagawa, kayo na. So after nun, kinabukasan, nalaman ko na maayos naman, may nag-aasikaso sa kanya, may nagdadala sa kanya sa ospital, may lahat na asikaso naman siya, and then nakarating na rin doon yung kapatid ng babae galing Dumaguete kasi during that time nasa Dumaguete sila. Then nilipat siya ng Zamboanga, tinulungan na rin siya ng boss niya na ilipat mo yan sa Zamboanga. Yung boss niya may kakilalang doktor pero wala dyan, nandun sa ibang bansa, pero still, since yung hospital kasi ng Dipolog is hindi masyadong mabilis dahil daming pasyente. So, hindi siya ganun kabilis. Kaya yung result ng mga laboratories, pinabasa na doon sa So, marami pa rin, may mga tulong pa rin na nare-receive. Hanggang sa inilipat siya ng Zamboanga City para sabi ng amo ng ate ko na para mas maasikaso siya, mabisita niyo rin, mabantayan niyo rin doon and all. At maayos yung hospital ng Zamboanga. So, doon siya na-admit. And then after by 24, hindi sila naghintay ng Christmas kasi parang ayaw nilang magstay ng Pasko sa ospital. Pinilit nila na makalabas sila. Nanghiram kami ng hospital bed. Meron namang napahiram. Yung isa kong sister-in-law doon sa Zamboanga, sa Malayal, Cebu, meron silang malapit siya, may kakilala siya sa barangay. So nakahiram sila ng hospital bed. Actually galing yan sa lola niya. Inano nila sa clinic, sa center. Tapos hiniram niya ulit, pinahiram naman. E di, yun, meron na naman kaming support. Diba? Ang daming puro mga support ang nakukuha namin. So parang may pagsubok pero may support ha. Again, may support si Lord palagi. May mga tao na tumutulong palagi. Hanggang
tumulong sa inyo sa kahit anong crisis na haharapin nyo. So, after that sa ngayon, si mama is, na siya, nakakatayo na siya, nakakalakad na siya ng paunti-unti within the area lang. Pero, yun yung nakikita namin na pag i-offer mo siya, tuloy-tuloy. Kasi wala na kaming magagawa doon. For her age, 75 years old, mahirap nang makarecover yun. Kasi buto yung mga bones yung fractured sa kanya. But then again, dahil itiwala lang kami kay Lord, in-offer namin siya sa kanya dahil wala kami ibang magawa. Si Lord walang pwedeng hindi magawa. Lahat possible sa kanya. Ngayon, continue yung recovery niya. Pero despite of all that, alam niyo yung feeling ko na sobrang peaceful, hindi ako nag-alala and all kasi alam ko si Lord nandiyan. So yun yung hindi ko ma-explain na feeling na kahit nandiyan kayo sa pagsubok pero bakit peaceful ka? Ano yung pinaka doon na bakit peaceful ka? Pero ang pinaka-bod lang doon or pinaka-sagot lang doon is because sinabi naman ni Lord na huwag kang mag-alala. Nandito ako. Surrender to Him lahat ng hindi mo kayang gawin. Surrender to Jesus and Mary and lahat maging masasabi ko sa lahat ng mga nanonood or lahat ng mga nandito. Lahat kung anong klaseng pagsubok sa buhay, surrender to Jesus and Mary. Sila na ang bahala sa ano man, pag may fear kayo, kasi yung fear ang madali nating maramdaman natatakot ako nito. Ako din puno ako ng takot noon. Pero ngayon na-realize ko, lahat ng fear, kahit anong negativity, negative thoughts, shift your focus to Jesus and Mary. Mawawala yan.